kahoy na pa sisindihan natin mamayang gabi sa kwarto. Kasi sa ngayon, doon kami sa kwarto natutulog. Kasi nahihirapan akong maglabas-pasok ng mga unan at kutsyon dahil doble-doble yung ginagamit kong kutsyon ngayon. So, ayan. Yan ang mga woods ko. Ang problema kasi, mga moms, yung heater sa kwarto. Maliliit na kahoy ang kailangan. Ay. So, ngayon, yung mga maliliit na sa loob, kailangan ko ihagis yung mga, ilabas yung mga malalaki. Kahapon pa ako halongkat ng mga maliliit na kahoy. Wait lang. Na ako. Yeah. Mamayang gabi pang siga. Tara. What's up mga momshies? Mommy Raf here with the Grancies. And today, very regular day lang tayo ngayon kasi wala naman masyadong ganap. But there's an event that happened here in Lebanon na talagang pinagbubunyi ng Lebanese citizen. Ayan, share ko yan sa inyo kung ano yun. But today, kasi nga naglaba ako, parang everyday ako naglalaba, di ba? Well, inaabuso ko lang yung araw dahil hindi namin alam kasi, yun nga, minsan hindi accurate yung weather forecast sa online. So, hanggat may araw, naglalaba ako, lalo na yung mga makakapal na damit. Ayan, yung mga pantulog namin, kailangan ko talagang laban. Alam niyo, kahit hindi ka naman nadudumihan, ginagamit namin yung pantulog mga 2 times, 3 times, kasi nga pantulog lang naman. Yun ang ginagawa ko kasi lagi lang naman kami nakabalot, di ba? So, minsan doble-doble pa yung suot namin. Kaya, medyo tipid rin, but yun nga, pagka nagkaroon ng chance, lalo na umaaraw ng maganda, naglalaba talaga ako para madaling matuyo, lalo na itong mga makakapal. So, magsasampay na rin tayo at the same time. Let's go. Samahan niyo ako. Ayan, kita niyo naman, di ba? ang araw natin ay masyadong nangangalit ang araw ngayon, pero napakalamig. Yeah. Yan, natapos ko siya. Mabilis lang naman kasi isang salang lang naman siya dahil yung mga para kay Nura lang naman. Tsaka isang panulog ko lang ang nilabang ko. Kasi diba, nakapag laban na last time. So, yan. Napakalamig ngayon kahit may araw. Kasi walang ulap, walang nagbablock dun sa hangin na galing sa north. Si Nana, kung mga dito niya wala, hindi ko siya kasama ngayon kasi nasa baba siya. Dumating yung mga pinsan niya. So, sobrang namiss niya yung mga pinsan niya. Ang tagal niya hindi nagkita-kita. So, ngayon nandun siya. Nakikipaglaro doon. Hinayaan ko na at kawawa naman at matagal niya nang hinihiling na magkita-kita sila magpipinsan.
Dito ako magugas ng pinggan. Ay, ng ano, bigas. Dito ako magugas ng bigas. Ginagamit ako ng spoon. Tapos, hinahalo-halo kong ganyan. Kasi malamig ang tubig. Hindi ko mahawakan ng tubig. Napakalamig! Ayan, ano ko muna siya. Well, binuksan ko naman yung heater kanina. Kasi nagugas rin ako ng mga pinagkaanan namin. Kasi after mo maghugas, alam mo kahit naka-gloves ka, yung lamig ng tubig humulog pa rin sa loob ng gloves. Kaya inat na inat ako mabasa yung kamay ko. Kasi sobrang nagdadry. Kahit babaran mo ng ng hand cream. Yes. Well, nagtatry ako ng mga lotion, hand cream. Pero, yun nga. Kasi may nag-advise sa akin glycolate daw ang maganda nga for hand cream. Pero, dito kasi sa video wala kaming makita. Wala akong mahanap na glycolate. So, ngayon, nagtatsaga ako dun sa binigay ni Habibi. Yun daw ang lagi nilang ginagamit. Clip ang pangalan. Ano siya? Bee-Wax na merong lemon essence. So, merong kasamang lemon. So, kaya yun ang aking ginagamit sa ngayon. Nivea. Ayan, Nivea meron kami. But, inuubos ko muna yung yung stock ko nung Johnson's na 24 hours ang moisture. Maganda naman siya. Tapos, ang bango din. Kaya yun muna ginagamit ko. Okay naman. Ayan. That's back to the topic. Yung update ko ngayon tungkol sa event na nangyari dito sa Lebanon. So, kahapon, January 9, for the last 2.5 years, finally, nagkaroon na ng president ang Lebanon. Siya ang bagong halal ngayon na presidente ng Lebanon. Yon. So, nagse-celebrate ngayon ng Lebanese citizen dahil sa bagong halal nilang presidente. Imagine, after 2.5 years, finally, meron nang magli-lead, and they are expecting na maaayos na ang value ng kanilang pera. Ngayong meron nang mag-lead sa kanila. They wanted to use the port again. Kasi nga naman, simula nung sumabog ang port, hindi na nakabangon yung area na yon. Hindi na sila nakapagpagawa, hindi na nila nagamit. So, since ngayon na meron ng president, now they are going to they're going to try na magamit ulit yung port para yung mga transaction na galing sa iba't ibang lugar magkaroon na ulit ng trabaho yung mga tao na nandoon, 'di ba? Hindi lang 'yon kasi within the area ang sabi ni Habibi, ang Lebanon daw ang talagang parang from other place, parang stopover ng mga plane and ng mga ships. So maraming transaction na ulit ang magagawa nila dun sa port. Third, yung kanilang airport. Ayan. Hindi na magkakaroon ng ban sa pagpunta dito
sa Lebanon. Kasi nga, 'di ba, nung nag-start yung gulo na yan, nung nadamay ang port, nung nagkaroon ng mga pagsabog, simula noon nag-stop talaga yung mga malalaking airlines na magdala ng mga tourists dito. Nahinto yung mga pagpunta ng mga Middle East country dito sa Lebanon. Kasi ang Lebanon, isa sa mga tourist um, spot within the Middle Eastern country. Yun nga, yung mga taga-Europe pumupunta dito kasi hindi nilalayo yung weather nila dito. Unlike pag pumunta sila sa Dubai, mainit, sa Abu Dhabi, sa Saudi, na talagang nag-iinit, lalo-lalo na pagka-summer. Here, pagka nag-summer, hindi siya ganun kainit. Iko-compare natin sa Pilipinas, hindi talaga ganun kainit. Nung dumating kami dito ni Nura, ang naramdaman ko pinakamainit nila is 31 degrees. Which is, sabi ko, pagdating ng hapon, naka-jacket ako. Kasi, umaabot ng 21, ng 19 degrees pagdating ng hapon, lalo na sa gabi. So, parang meron kang automatic na aircon. So, next. Yung mga bangko nila, ngayon, they are expecting na since may president na sila, meron nang magli-lead, mag-open na ulit ang mga bangko nila. They can keep money on the banks. Kasi after nung nangyari dun sa port, na talagang bumagsak ang economy nila, talagang na-bankrupt ang mga bangko. So, yung mga may pera doon, masaklap na hindi nila nakuha, the bank hold it. So, para ma-survive lang yung tragedy na yun. Lahat ng mga bangko nag-close. Walang gumaganang bangko ngayon. Ang meron lang ngayon is yung kanilang mobile banking. Parang yung, kumbaga dyan sa atin, yung GCash. Yun lang ang meron sila ngayon. But yung legit na bangko, yung talagang makaka-request ka ng loan or something that you can pay back afterwards, walang ganong bangko na nag-offer o na open sa kanila ngayon dito. So, next is yung freedom ng Syria. Ngayon na free na ang Syria free na ang Syria sa mapang-abusong regime nila. Ngayon they are expecting na maaayos na lalo na ang mga trabaho na dito. Kasi since ang mga Syrian is pwede na bumalik sa kanilang bansa nang wala ng pangamba, 'di ba? Kasi sa kanila, kwento lang sa akin ni Perez. Sa kanila, mandatory sa mga kalalakihan ang pumunta or magkaroon ng military service. 2-3 years? No. 5-10 years as in for life na rin. Mandatory sa kanila ang ang military service. But unfortunately, ang pagiging military nila is not to defend the civilians. So, kung mapapanood nyo yung mga documentary kung bakit nagkaroon sila ng revolution, ng civil war sa Syria, kung bakit ngayon malaya na sila, kung mapapanood nyo lang kung gaano kagrabe ang ginagawa ng gobyerno nila sa mga tao, sobra.
sobrang mahirap pala yung dinanas nila doon. And isa pa, yun nga, since maraming Syrian nang nandito sa Lebanon, karamihan sa mga trabaho na dapat para sa mga Lebanese citizen is napupunta sa kanila. Bakit? Mababa kasi ang offer. Mababa ang pasweldo sa kanila. So, sa kanila, sa bansa nila, sa Syria, kung sa isang kinsenas or kung sa isang buwan, sumasweldo sila ng $100. Dito, meron silang 300, at least $300. So, doble, 'di ba? Sino nga naman nababalik sa ganung klase ng pamumuhay, 'di ba? So now, malaya na ang Syria. Hopefully, Syria will go also stand on their own, same like here in Lebanon, 'di ba? Isa pa, ano nga ba yun? 'Di ba? Yun yung mga magagandang nilang na-vision. Well, hopefully mangyari talaga yun. And isa pa, yung nangyari between H and I, alam natin na yung 60 days na yun is papalapit na. This coming 20? Something like that. So, since maraming nilabag ang H, hindi namin alam kung anong step ang gagawin ni I dito sa sitwasyon na to. Doon sa truce na pinirmahan nila. But, since meron ng president, they are hoping na hindi na maulit yung, or wala nang pambobomba, or wala nang interfere sa nagaganap na ceasefire, di ba? Yun yung isa sa mga pinapanalangin namin na wag na talagang mangyari ulit, kasi ang dami talagang nasayang na buhay na hindi naman dapat. So hopefully, this coming next months, unti-unti na maging maayos. I will still keep on giving one update kung ano ba yung mga nangyayari dito sa Lebanon, kung patuloy na ba ang pag-unlad ng bansang ito. Well, kung tutuusin, ang ganda talaga ng Lebanon. Alam niyo yung ang daming natural resources dito na nasasayang dahil hindi napupuntahan ng mga tao. Alam niyo, yun yung mga pinupuntahan ng turista sa kanila. Maliit ang Lebanon, yes, pero yung natural resources nila ang bumubuhay talaga sa kanila. But since nagkaroon nga ng giyera, nagkaroon nga nag-start yung nung pagbobomba ng port, maraming turista na ang hindi pumupunta dito, natatakot. Pag nagkaroon ng ban from their country, from other country, yung mga pumapasok dito dahil sa nangyayaring gulo. So, ngayon, na meron na silang presidente, hopefully, wala namang gulo ulit. And since bumagsak na rin yung grupong H na humandel or sabihin na natin, naging puppet ang gobyerno nila, ng gobyerno dito, nang dahil sa H. Since bumagsak na siya, sana nga tuloy-tuloy na yung pagkakaroon ng magandang pamamahala. Hindi man agad-agad, but sana unti-unti makabangon ang Lebanon, di ba? So ngayon,
hopefully maging bumaba na rin ang mga presyo ng bilihin. 'Di ba? Ngayon ang mahal pa rin. Pero yun na nga. Sana magtuloy-tuloy na God for with the God's plan, God's perfect timing. Hopefully everything will be fine. So guys, thank you so much for watching. I'll give you more update sa ano mga mangyayari pa sa susunod na araw since meron pa kami hinihintay yung pag-end ng truce. So, I will keep you update guys kung anong mangyayari dito sa amin. Sa lugar kung saan pinili namin ni Nora mabuhay. Kasama si Papa. Kasama si Habibi. Thank you so much guys for watching. Please give me a thumbs up on this video. And oo nga pala guys. Please keep on please, our comment section is open kung ano po yung mga gusto nyo malaman or meron po kayong katanungan sa akin, kay Papa, or tungkol kay Nora para ma-share namin sa inyo. And next video, i-share ko yun kagad. Alright? Thank you so much for watching, guys. God bless. Bye.